equivocation ang tawag doon? Kung ano man ang gusto mong itawag, bahala ka ron. So inaamin niyo pong fallacy yun. Ito sagot. Kung ano man ang gusto mong isagot na fallacy of equivocation, nasa sayo yan. Ang pinag-uusapan natin dito, si Kristo ba ay tunay na Diyos ayon sa Biblia? Pinatunayan kong hindi. Marami na yung talatang ginamit ko na yun ang katunayan na si Kristo hindi tunay na Diyos. So sa madaling salita po, ulitin ko lang bago ako lumipat na ibang tanong. Hindi po magkapareho yung ating Hindi pakahulugan nga sa eh, isang Diyos. kaya nga tayo may debate. Okay. Next question. Paano na tayo dyan? So hindi Okay, next Natahimik question. lang po kasi hindi niyo marinig yung kanyang tanong eh. Sabi niyo po kanina ay pinatunayan yung si Kristo ay hindi Diyos base sa Juan 17:3. Ginamit niyo po yung talata. Tama po ba? Talagang tamang-tama ang pagbabanggit ni Kristo ron na ang Ama ang dapat makilala mo at ko na iisang Diyos na tunay. Okay. Ito po ang tanong. Sige. Ito po ang tanong. Doon po ba sa Juan 17:3, sinabi po ba doon ni Kristo na hindi siya tunay na Diyos? Yung pagsasabi niya na iisa ang tunay na Diyos na yun ang Ama, yun ang ebidensya na hindi siya tunay na Diyos. So, para sa inyo, yun ang ebidensya. Ano pa ba Saan gusto? sinabi ni Kristo na yun ang ebidensya na hindi siya tunay na Diyos sa talatang yan? Ganito. Sige. Nang sinabi ni Kristo, Ama, di ba tumingala sa langit? Wala sa lupa. Kadyo, ang tanong ko Tumingala po, sa langit, at ang sabi niya sa Ama, ikaw ay makilala nila na iisa. Alin ang iisa? Ang tunay na Diyos. Okay. Yung pagsasabi niyang yun ang patotoo ebidensya Okay, sige na po, hindi siya tunay na Diyos. Okay. Kadyo, Ah. meron po ba kayong nabasa sa aming doktrina na tatlo ang tunay na Diyos? Quiet, please. Gusto mo bang magbilang ako uli? Ang tanong ko po, ulitin ko, Sir Moderator, ang tanong ko po ay kung may nabasa siya sa aming doktrina na pinatutunayan namin na tatlo ang tunay na Diyos. Ang nabasa ko ganito. Ang nabasa ko ganito. God the Father. Kadyo, sandali lang po. May maingay po doon, baka gustong palitan kayo ng maingay doon. Ready po ako. Mr. Thompson. Quiet, please. Mr. Thompson. Yes, sir. Kanina, maingay din doon sila. Hindi ako Hindi nagre-reklamo. po, Bakit? hindi po kayo sinisigawan. Quiet. Siya po ay Stop direct the na clock. sigaw sa akin. Stop the clock. Okay. Excuse me po, Brother Thompson, Brother Please, okay. Ventilasyon. Wag mo nang isama Excuse yung me po, audience. excuse me. Stop. Sayang po kasi ang sagot, no? Tuloy na po natin sa pagtatanong. Sige, ang Mga nabasa magalang-galang ko. na moderator, Continuation po. pwede po bang walang direktang sasali sa aming usapan? Kaya, Okay. So, next question na po. Sige, pero hindi pa tapos yung aking sagot. Ang sabi niyo po kanina, sa Juan 20:28, nagkamali si Tomas nung sabihin niya, Panginoong ko't Diyos ko ang ating Panginoong Kristo. Tanong po, saan po doon sa talata ng Juan 20:28 na sinabi ni Kristo, nagkamali ka Tomas? Nung sabihin nila si Kristo multo, wala rin sinabi si Kristo doon. Pero hindi ibig sabihin nun, tama na yung sinabi nila si Kristo yung multo. Mr. Moderator, kagalang-galang na moderator, ang tanong ko po ay nasa Juan 20:28. Sige, pagbigyan. Wala po sa Lucas 24:39. Sige. Kasi ang sabi mo kanina, ulitin ko po, sinabi nyo, nagkamali si Tomas, ang basihan nyo, 20:28 ng Juan. Tanong, saan po sa talata ng 20:28 ng Juan, sinabi ni Kristo, nagkamali ka Tomas? Ang nakalagay sa talata, sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, mali yun. Dahil ang sabi ni Kristo, Tomas, absent ang Diyos ko, yun din ang Diyos mo. Okay. Kaya mali.
Mali! Kadyo, tanong, Mali yun! kailan sinabi at saan sinabi ni Kristo kay Tomas? Na Tomas, Ah. ang Diyos ko, yun din ang Diyos mo. Saan po sa talata yun? Wala! Absent nga eh! Quiet, please. Walang sinabing ganon kay Tomas Quiet, dahil please. absent! Stop the clock. Sa makatwid. Stop lang. Excuse me po. Quiet po, para hindi po tayo naabala. Konting baka- katahimikan lang po. Meron ba diyang maingay? Taas na kamay. Okay. Sige po, timer. Continue. Sa makatwid, Ah. yung salita pong, Tomas, nagkamali ka, hindi si Kristo ang nagsalita, kundi kayo po yun. Si Tomas, kapatid ni Kristo. Kaya yung hinahanap mo ay hindi natanggap ni Tomas dahil absent. Ang sabi ni Kristo, sabihin mo sa aking mga kapatid, wala si Tomas. Paano niya malalaman yon? Ang sabi ni Kristo, ang Diyos ko, yun din ang Diyos niyo. So, okay po, ganito, ulit lang ha. Sige. So wala pong sinabi si Kristo na nagkamali si Tomas. Ulitin ko na naman ang sa... Ganito yan eh. Bakit mo pinipilit si Tomas? Okay. Absent yan eh. Okay, sige, ganito Oo. po. Tantanan mo na si Tomas, punta ka na lang Kapag sa iba. po ba Ah. absent, mali na ang sinasabi? Mali nga eh. Saan po sa talata na kapag absent, mali ang sinasabi? Ayun. Sige. Sige, gusto mong patunayan ko? Baka pag pinatunayan ko, hindi mo na itatanong ulit. Ang tanong ko po, ang sabi nyo, mali si Tomas kasi absent. Ah. Tanong, saan sa talata sinabi na kaya nagkamali si Tomas dahil siya'y absent? Saan? Hindi, ganito. Oo. Yun din hinahanap po, wala rin yun eh. Kaya, ikaw kasi ang dapat magpatunay niyan na tama yung sinabi ni Tomas. Kay mamaya po, kaso, trabaho ko yun. Trabaho ko po ngayon magtanong eh. Mamaya po, trabaho ko magpatunay. Hindi pa ako nagtatanong. Sumasagot ako sa tanong mo. Sinasabi ko lang, kung mo si Tomas ay absent, yung mensahe ni Kristo, hindi niya na-pick up yon. Kaya, pabayaan mo na si Tomas. Absent na nga ang tao eh. Sige po. Eto ha. Pagtanong ka na lang ng iba. Okay. Oh, Okay lang yun po, na. kasi hindi You're- nyo naman you're sagot po. barking on... Next question na, kasi hindi sige, nyo naman na sige. masagot ng maayos. Okay, Sige. next. Ah. Kapag po ba ang Diyos ay may tinawag na Diyos, hindi na siya tunay na Diyos? Yung tunay na Diyos, ang tunay na Diyos, hindi niya tatawagin ang isang tao na yon ay Diyos sa sentidong tunay na Diyos. Hindi po yun. Yung salitang Diyos, maraming gamit yan sa Biblia. Okay po, ulitin Di ko ba po. alam mo ang yan? tanong ko. Opo, ulitin Alam mo ko. yan eh. Ang tanong ko po pertaining sa tunay. Oo. Wala doon sa mga peke. Ah. Ang tanong ko po, kapag ba ang isang tunay na Diyos, kumilala ng Diyos, hindi na siya tunay na Diyos? Yung Diyos na nagsalita, yun ang tunay. Yung kanyang kinakausap, hindi yun ang tunay na Diyos. Okay. Sapagat yung Okay na po. nagsasalita... Okay na po. Ulit. Yung Saan? nagsasalita, yun ang tunay na Diyos, iisa lang yun. Okay, ang tanong po, saan sige. po sa talata na yung sinasabi niyang Diyos, hindi tunay na Diyos? Kung yung sinasabi mo, Hebreo 1:8, wala kang hindi sinabi ng Diyos kay sa anak na ikaw ay Diyos. Wala, maling salin ang pinagbabatayan mo. Ang dapat doon, ang Diyos ang iyong luklukan. Sino po ang nagsalin yan? Kini-question ko yan. Sino po ang nagsalin yan? Sino? Salin ano? Ano? Ay, bakit nagpapalakpakan kayo? Quiet, please. Quiet. Okay. Wala pa akong sagot eh. Oh. Sa Greek, ang nakasulat ay O-theos. Sabi mo, vocative. Yun bang O-theos, vocative o nominative? Vocative po. Vocative. Vocative po. Oh. Sang-ayon sa mga scholar pa ng Grego.
Pati si Lamsa, vocative din. Ito. Sandali. O, sige. Ako po magtatanong, ha? Ito babasahin ko. Ako po magtatanong. Okay. Time's up. Time is Time's up. up po. Time's up. Ito, Final stand po. Timer. Start the 20 minutes time. Muli isang magandang hapon sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa kabuuan ng mga pumunta ritong mga Seventh-day Adventists. Pwede po bang pumalak pa kayo kahit pa paano? Okay? Nakikita po natin, kaya alam nyo sa totoo lang, ewan ko nga ba bakit ang ibang samahan ng pananampalataya ay takot na takot makipagdebate sa mga kapatid natin, Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang, yung sinasabi nilang nanggugulo, pangatlong beses na ito, kahit kurot, wala tayong inaabot. Uulitin ko yung sinabi ko nung 2001. Mr. Soriano, kung nasaan ka man. Baka pwede mong pagbigyan ng isang maginong usapan ng ating mga kaibigan at mga kapatid na Iglesia ni Cristo. 2001 ko pang nire-request yan eh. Hanggang ngayon, wala pang nangyayari. Okay. So, ngayon po, ito po ang aking huling tayo. At nakita nyo naman, maganda po ang aming palitan at wala pong personalan. Ito po talaga ang tamang proseso ng pakikipag-usap sa tamang proseso ng debate. Wala yung tinatawag na dapat na argumentum ad hominem. Wala yung tinatawag na namimersonal ka. Okay? So ngayon po, huling tayo ko, kaya nga po mamaya, hindi na ako makakasagot dahil ang huling tatayo ay si kapatid na Joe, ine-expect ko na ang sasabihin niya ay talagang hindi papabor sa mga sasabihin ko. Pero kung ano man ang sasabihin niya mamaya, isa lang po ang aking sasabihin sa inyo na hanggang mamaya, dahil hanggang ngayon, hindi pa rin po natututulan ang aking preposisyon na pinirmahan. Okay? Eto po. Kaya mamaya po, wala nga lang pagkakataon, ano man ang sasabihin niya, ay kaya ko naman pong sagutin. Wala nga lang pagkakataon. So yun po ang ating ine-expect. Okay? Ngayon po, ako po'y magpapatuloy sa aking pagpapatunay. Ginamit niya po kanina, kasi pareho po kaming gumagamit ng mga ebidensya ng galing sa mga eksperto. Okay? Kagaya nga po nito, mukhang kambal na kambal yung aming libro eh. Greek Grammar Beyond the Basic. Ang binasa po ni Kadyo kanina ay hindi ko naman tinututulan dahil yung binasa niya kanina, yun yung mga nasa unahan eh. Okay? Yun yung nasa unahang bahagi. Kasi nga po, sabi nga dito sa ating librong pinagbabatayan, na talagang ang 1 John 5:20 ay isa sa mga talatang malaki ang problema kahit pa anong galing mo sa tinatawag na pag-syntax na tinatawag. Alam po ni Kadyo yung kung ano yung syntax, nagkakaintindihan po kami doon. Kaya lang po, uulitin ko, ang mga dahilan nitong author na ito kung bakit naniniwala siya na si Kristo pa rin ang Diyos. Ang sabi dito, ganito, isa sa kanyang reason kung bakit mas pinili niya na si Kristo yung tinatawag na tunay na Diyos dito. Ang sabi niya, specifically, of the approximately 70 instances in which autos, yung autos po sa Greek sa pagsinalin po sa Tagalog, ito. Ang sabi dito, yung salitang autos has personal referent as many as 44 of them, almost 1/3, ano po, nung nasabing bilang, refer to the Son. So yung salitang ito pala sa New Testament, halos 2/3 ng pagkagamit ay nagre-refer lagi kanino? Kay Kristo or about the Son. Of the remainder, yung natitira doon, okay, most implies some sort of positive connection
with the Son. Yung sigurado ay 2/3. Yung mga natitira pa, implied na si Kristo pa rin alin? Ang tinutukoy na ito. Okay? Yun ang sabi. What is most significant is that never is the Father the referent. Eto pala mga kapatid. Minsan pala, hindi tinawag ang Diyos na ito ang buhay na walang hanggan. Bagamat kami po ay umaamin na ang Diyos ay may buhay na walang hanggan sa kanyang sarili, ni minsan, hindi po ginamit na pantukoy sa Ama ang salitang ito ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa conclusion, ang sabi dito, ulitin ko po, the issue cannot be decided on grammar alone. But suffice to say here that there are no grammatical reasons for denying that the alethenos, theos, yung binabanggit na tunay na Diyos, is descriptive of Jesus Christ. Kaya hindi po may alis alin ang pasubali na itong description na ito ay ginamit kay Kristo. Pero ulitin ko po, bagamat binanggit na si Kristo at naniniwala ang author nito sa kanyang konklusyon na si Kristo ang binabanggit dito na ito ang tunay na Diyos. Naniniwala na kaming meron ng 2 tunay na Diyos o 3 tunay na Diyos. Hindi po ganun ang aming paniniwala. Kaya nga po kanina, tinanong ko sa aking maginoong at kagalang-galang na kausap, si Brother Joe Ventilacion, kung parehas ba ang pagkaunawa namin ng salitang iisa? Lalong-lalo na dun sa bagay na iisang Diyos. Kaya hindi kami mag-met Iba ang pakahulugan niya ng salitang iisa sa pakahulugan namin ng salitang iisa. Dapat, tinatanong mo kami kung anong pakahulugan namin dun sa salitang iisang Diyos. Hindi po yung bibilangan kami. Fallacy of equivocation po yun. Error po yun. Naalala ko tuloy, para mabigyan po kayo ng isang magandang ehemplo, meron kaming isang kapatid na nakipagdebate tungkol sa Sabat. Aba, yung isang pinatutunayan, si Kristo ang Sabat. Yung isa pinatutunayan, ang Sabat, 7 araw. Paano sila magtatagpo? Magkaiba ang pakahulugan nila doon sa salitang ginagamit. So kaya dito, hindi po kami magtatagpo Okay? Ito ang sabi po ni Carson sa bagay na yan. Tingnan niyo po Ito, ginamit po ni kapatid na Diyos sa kanyang article. Ibig sabihin, may tiwala siya dito sa scholar na ito. Okay? Anong sabi ni Carson tungkol sa bagay na ito? Ang sabi niya, the fourth evangelist, yung fourth evangelist referring to John. The fourth evangelist, certainly, pag sinabing certainly, ano po? Sigurado! Okay? Walang duda. The fourth evangelist certainly gives the impression that although God is one, ito po, He is some kind of plural unity. Ito po ang aming paniniwala. Parang ganito po Ang dami-dami natin dito bilang tao. Pero sa totoo lang, gaano mang karami ang ating bilang, iisa po ang ating biological nature. Doon niyo po uunawain ang aming doktrina tungkol sa pag sinabi namin iisa ang Diyos. When it comes to essence, when it comes to substance, sa nature, yon ang aming tinatawag na iisang Diyos. Pero, yung iisang Diyos na yon, na binubuo ng isang essence, binubuo ng isang substance, ay binubuo ng 3 persona. Nililinaw ko po yan. Parang ganito, iisa ang ating nature bilang tao, pero marami ang ating persona. Ngayon, mga kapatid, kanina, gusto niya pong talagang ipilit yung translation sa Hebrew 1:8 na
God is thy throne. Ulitin ko po, ito pong salin na madalas niyo pong gamitin, si George Lamsa. Ang pagkasalin po mismo ay ganito, vocative. But of the Son, he said, thy throne, O God. Ano po ang sabi ni George Lamsa? Thy throne, O God. So naniniwala pala si Lamsa na yung Diyos na tinatawag doon sa 1.8, hindi ang trono, kundi si Kristo mismo. Okay? Ngayon, pag tinutulan yung mali ito, para pong tinututulan yung mali ang pagkasalin ng isa sa paborito nyong gamiting salin ng Biblia na walang iba kundi si George Lamsa. Okay? By the way, ang Lamsa translation ay based sa Peshitta. Alam po ito ni Kadyo. Ito yung Syriac language na pinagkunan. Okay? Meron pa rin ho akong isang Peshitta Bible dito na dala-dala. Nagawa naman ni Dr. Mordak. Galing din po ito sa Syriac. Tingnan nga po natin kung nagkakaisa si Dr. Lamsa at si Dr. Mordak. Sa kanilang pagsalin, patungkol sa 1.8 ng Hebreo. Ito po ang pagkasabi niya. Therefore, okay? Ito po. 8. But of the Son, he said, thy throne, O God. Tingnan niyo po. Thy throne, O God, is forever and ever. A righteous scepter is the scepter of thy kingdom. So nakita niyo po, parehong galing sa Peshitta, parehong naniniwala na ang tamang salin ng talatang yon ay hindi God is thy throne, kundi thy throne, O God. Mga kapatid, uulitin ko po, yung aking tinanong kanina tungkol kay Tomas, na porke ba absent, hindi na pwedeng tama ang magiging paniniwala? Abay, kinoment pa nga ni Kristo na kahit absent siya, ganun ang paniniwala niya. At mas kino-comment niya nga yung mga absent, pero naniniwala. Okay? Babasahin po natin. Ang sabi po dito, mas mabigat nga Nawala, kahit wala, abay, may ganong paniniwala. Ito po ang sabi ng talata. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi man ni Kristo, Tomas, kaya ganyan na nasabi mo, pa-absent ka kasi. Kaya maling-mali ka dyan Kasi ba naman kasi, pa-absent ka. Kaya yan ang napala mo. Nagkamali ka tuloy. Ganun ba? Ang pagkasabi, alam niyo po, ako'y naniniwala doon sa binasa ng ating kapatid sa Lucas 24:39. Na si Kristo, pag mali ang sinasabi ng kanyang mga alagad, at yung inaakala, talagang nire-rebuke yan. Itinatama yan. For example, alam na alam ito ni Kadyo. Sa Mateo 16, nung tanungin ng Panginoon ang kanyang mga alagad doon sa Cesarea Philippi, ano ba ang pagkakilala ng mga tao tungkol sa akin? Iba-iba ang sagot. Pero anong sagot ni Pedro? Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Dahil sa tumama si Pedro, ano ang sabi ni Kristo? Mapalad ka, hindi ipinaalam sa'yo ng laman at dugo yan. So tama. Pero yung mga sumunod na talata, nagkamali si Pedro, nirebuke ni Kristo si Pedro, nang sabihin ni Pedro na hindi pwedeng mangyari sa'yo yung Panginoon. Alin yon? Kasi ayaw ni Pedro na si Kristo ay mamatay. Ano ang sabi ni Kristo kay Pedro? Ikaw ay tisod. Lumagay ka sa likod ko, Satanas. So nakikita natin, kapag mali ang kaisipan at sinasabi ng mga alagad ni Kristo, walang pagsalang, ito'y kanyang itinatama. Dito, tingnan natin, nirebuke ba ni Kristo nung sabihin ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko? Mababasa bang yan ang napapala ng pa-absent-absent? Ano ang sabi dito? Ulitin ko po. Panginoon ko at Diyos ko. Ito ang sabi ni Kristo, ha? Ito. Sinabi sa kanya ni Jesus,
naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Hindi sinabing, mali ka, absent ka kasi. Kino-confirm, naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako? At hindi doon nagtatapos. Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Kaya kahit absent pa, basta tama yung paniniwala, ang sabi ni Kristo, mapalad! Ay dito, tingnan nyo. Uulitin ko. Wala kahit konting rebuke o pagtatama ang Panginoon sa nasambit ni Tomas na ano? Na Panginoon ko at Diyos ko. So, burado na po yun, na porke absent, mali ang paniniwala. Okay? So, ngayon, ang kapatid, akin pong muling babasahin ang ibang mga talata na nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Ang sabi po dito sa aklat ng mga taga-Kolosas. Unahin ko na po muna yung aklat ng mga taga-Pilipos. Ang sabi po dito sa aklat ng mga taga-Pilipos ay ganito. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos. Capital letter po ito. Kahit siya ay Diyos, may magandang balita po eh. Okay? Hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay niya ang Diyos. Tingnan niyo po, ang sabi ni Pablo, si Kristo pala, kapantay. Sino? Ang Diyos. Eh kung hindi si Kristo Diyos, bakit niya naging kapantay ang Diyos? Okay? Hindi mo pwedeng pagpantayin ang layo-layo kung si Kristo tao lang sa likas na kalagayan, bagamat di namin tinututulan dahil yun nga po ang sinasabi naming two nature of Christ. Ang sinabi ng talata, kapantay siya ng Diyos. Ulitin ko, bakit tinawag siya na kapantay ng Diyos? Kasi, sabi dito, siya ay Diyos. Uulitin ko, paraphrase version po ito. Pero, uulitin ko, ang paraphrase version mga kapatid, hindi nga word for word ang pagkasalin, pero kung ano ang mensahe na nakikita nila doon sa original Greek manuscript, dahil New Testament ito, yun ang kanilang isinasalin. Kaya hindi po maling salin ito. To be frank with you, mga kaibigan at mga kapatid, ako naman po'y nakukonsensya kapag gagamit ako ng talata na alam kong mali para lang pumabor sa aking doktrinang pinanghahawakan. Hindi po ganun ang ugali ko. So kung gumamit man ako ng talata, sinisiguro ko sa inyo na hindi man naisalin ng word for word, nakasisiguro po ako na ito'y hindi maling salin. Dahil kung gugustuhin ko lang gumamit ng maling salin eh di gagamitin ko na sa inyo ang 1 John 5:7 na maliwanag na sinasabi doon that there are three witness in heaven. The Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. Biro nyo? Yung talatang yun sa King James Version, pabor na pabor sa amin yun. Biro mo, 3 are one? Kaya lang, di ko po ginagamit yun eh. Alam niyo kung bakit? Alam ko po na may malaking problema ang talatang yun. Kaya nga, mga kapatid, sa hapong ito, dahil sa ako'y 2 minuto na lang ang natitira sa aking pagtayo, uulitin ko po. Kumbaga, nakatali na ngayon ang aking mga kamay. Gustuhin ko mang sumagot, hindi ko na magagawa dahil wala na akong panahon para sagutin ang kanyang mga sasabihin. Pero eto po ang aking sinisiguro. Magpahanggang sa ngayon ay wala siyang naitumba sa aking pagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Ulitin ko po, hindi niya kailangang patunayan sa akin na ang Diyos ay Ama dahil yun din ang aming paniniwala. Hindi niya kailangang patunayan sa amin
na si Kristo ay tao dahil hindi pa nga po kayo na itatatag bilang samahan. Yun na ang paniniwala ng Seventh-day Adventist. Kaya wala kaming pagtatalo doon. Ang dapat niyang tutulan ay kahit isang talata, basahin niya sa akin na sinabi ng kahit sinong apostol, maging si Kristo o yung Ama, na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Yun ang dapat Time is up. na mapatunayan. Brother Time na po. Thompson. Okay na? Okay na po. Alright. Brother Joe, Sige. start the clock. Ang sabi ni Tomas, nasa doon ko kanina eh. Ang sabi ni Tomas, Diyos ko. Di ba? Panginoong ko't Diyos ko, yun po ang sabi nito. Sinabi ba ni Tomas, tunay na Diyos ka? Alam niyo po, kahit hindi na sabihin Hindi tunay na na. Diyos, Ah. implication na at Sa mga explicitly implied. Sa mga kapatid, wala yung tunay na Diyos sa Abay, marami pong 2028. talata sa Biblia na Diyos ang tinutukoy. Walang Yeah. salitang tunay, pero tunay yun. O sige, puntahan na natin ang 17. Yung sinabi ni Kristo, aking Diyos, tinatanggap mo ba yon? Wala po akong tutol doon. Sino yung Diyos ni Kristo? Yung Ama ang sabi niya, Diyos niya. Yung Ama, Yun po ang nasa talata. sa makatid, si Kristo may dini Diyos. Abay, wala po akong sinabing wala. Yun Ay, po ang kasasabi nasa mo. talata. Kasasabi mo lang, tinanong kita eh. Sabi ni Kristo, aking Diyos. Sino yung Diyos ni Kristo? Abay, yung Diyos nga ni Kristo, tumawag din sa kanya ng Diyos eh. Kaya yun nga po ang sinabi ko kanina eh. Ah, Na hindi. hindi porki tumawag ng Diyos, hindi na tunay na Diyos. Yun po ang aking tayo. Pero yun po ako tanungin. Di ba sinabi mo kanina yung Ama, ang Diyos ni Kristo? Abay, yun po ang sabi ng talata. Hindi ko po tinututulan yun. Ayun. Yun bang Diyos ni Kristo? Yun din ang Diyos ng mga kapatid niya. Abay, opo, yun po ang sinabi. Si Tomas ba kapatid ni Kristo? Opo, yun sinabi. Di sino dapat na maging Diyos ni Tomas? Ay sabi ni Tomas kay Kristo, Panginoon ko't Diyos ko. Yun po ang nasa talata. Ayun. Ayun. Sa Yun po makatwid, nasa talata. ang Diyos ba may kapatid? Wala po kaming doktrina may kapatid ang Diyos. Oh. Tanungin niyo po kami sa doktrina please. namin. Quiet po. Katahimik ka po. Sa makatid, ulit tayo. Ulit. tayo. Si Kristo ba may kapatid? Abay, opo, sa pagkatao Ayun. meron. Yun bang kapatid ni Kristo, Diyos? Wala po kaming ganong Ay, wala. doktrina. Ayun, sa makatid. Tanungin niyo po kami sa doktrina ulit. namin. Yun bang Diyos ni Kristo? Nasabi mo kanina, Ama. Opo. Sa Juan 17:3, Opo. nandun yung salitang iisang Diyos na tunay. O, ulitin ko po ulit. Si Kristo ba yon o ang Ama? Ganito po, uulitin ko ho. Pinaliwanag ko na kanina. Sandali po, sandali po. Quiet po, quiet. Sandali po. Quiet. Kasi wag niyo po akong hintayin na sagutin ang gusto niyong sagot. Hayaan niyo akong sumagot sa tanong niyo. Sige, Di ba? pagbigyan na nga natin, Oh, naiipit na dapat lang po, kasi Ah. panahon kong sumagot to eh. Okay. Sige. Sabi ko nga po sa inyo na kami naniniwala na iisa ang Diyos. Pero sa iisang Hindi, Diyos ang yan. tanong ko maliwanag. Oh. Nang sinabi ni Kristo sa Ama, Oh. ikaw ay iisa na tunay na Diyos. Apo. Tinatanggap mo ba yon? Abay, tinatanggap po namin na iisa ang tunay na Diyos eh. Ngayon, kung... Tinatanggap Okay. namin yan. Yun. Sa isang tunay na Diyos, ulitin ko po, sa isang tunay na Diyos na tinatanggap namin, Tinatang- tatlong persona po yan. Okay. Hindi. Tinatanggap mo ba? Tinatanggap mo ba yung sabi ni Kristo na Ama, ikaw ay iisang Diyos na tunay? Tinatanggap mo? Uulitin ko po, yung iisang Diyos na aming pinaniniwalaan kaya hindi tayo magmet ng kaisipan. Yung iisang Diyos na tunay sa amin, tatlong persona yon. Sa Juan. Ulit. Okay. Sa Quiet po. Biblia ba? Sa Biblia ba? Opo. Mababasa ang Diyos may tatlong persona. Meron Ganito ba? po, ganito po. Okay, ganito. Quiet, quiet, please. Timer. Stop the clock. Continue. Kadyo, ganito po. Ang amin pong pag-unawa
sa tinatawag na Bible inspiration. Ang tanong ay Sandali maliwanag. po, hintayin nyo yung sagot ko. Kasi Maliwanag Biblia, ang tanong. wala pa nga sa topic. Gusto ko nga, dapat sa topic lang. Kaya sasagutin ko kahit wala sa topic ang inyong tanong. Ito. Ulit ang tanong. Ulitin nyo po. Ito tanong. Hindi ako nagpapaka-technical dito, ha? May mababasa ba talata sa Biblia Na? ang nakalagay, ang Diyos may 3 persona? Ganito po. Sige. Kadyo, ganito po. Wala. Ganito po, sandali Wala. lang. Hintayin nyo ako. Hintayin Wala nyo ako. nga eh. Hintayin nyo ako. Meron Ganito po, o wala? Sandali po. Hintayin nyo ako. Sige. Nahihirapan ka eh. Ito sunod na tanong. Hindi nyo ako pinasagot eh. Kaya Eh. dapat may sunod kayong tanong. Pasagutin kasi- nyo ako. Sige, pasagutin na. Gusto nyo sumagot ako? Sige. Hihintayin nila yung sinabi mo anong talata. Sige, anong talata? Quiet po. Ganito po. Oh. Hindi ko po sinabi na may talata. Ayun! Ganito po. Pasagutin nyo ako. Timer, stop the clock. Ito tanong. Sunod na tanong. Timer, stop the clock. Sunod Sandali na lang po. tanong. Kasi, pasagutin nyo po ako. Time ko itong sumagot. Continue. Okay? Ganito po. Pagbigyan nyo ako. Magkaibigan naman yung pagbigyan, ating usapan. pagbigyan. Okay. Oh. Pagbigyan. Kasi po, Kadyo, nang wala kayo, nung 2001, okay? Hindi bati namin tungkol sa pagkasugo ni Ka Felix Manalo. Hindi ko hinanapan ng word for word na may Ka Felix Wala. Manalo ba dyan? Kaya nga wala ako nun Kasi ganito po. Ganito po. Nandito na ako Ah. ngayon. So kami naniniwala Gusto po. kasi, Wala akong pakialam. Nung Oo. ako'y wala pa, wala akong alam yun, doon. kaya wala kang concern. Kaya, Ako may concern. pasensya ka na. Pasensya ka, wala ako nun. Absent Kaya ako nandiyan nun. sila kabularan, ha? Out of the topic yun. Hindi yun ang Hindi pinag-uusapan kami natin. pumatol doon, mababasa. And Eh, besides, basta wala yung sa tanong. tema yon. Babaguhin ka na tanong. Ginamit mo yung Pilipos 2:6. Opo. Ang sabi diyan, hindi siya nagpilit na makipantay sa Diyos. Opo. Ayun. Opo. Sino yung Diyos na yun? Abay, si Kristo yung sinasabi doon na Diyos na hindi nagpilit na makipantay sa Diyos. Ayun. Yung huli yun. Pero, Yun. eto, pasagutin niyo Yung ako. yung salitang Diyos doon. Okay, Yan. walang binanggit doon na yun yung Ama. Basta ang Diyos yun, okay? Kasi ulitin ko. Sino yun? Ayan na. Ganito po. Sino po? Diyos Hindi yun ang ang Ama. binabanggit doon. Kung hindi ang Ama. Quiet po, quiet. Stop the clock. Stop the clock. Ang sabi mo, hindi siya Continue. nagpilit makipantay sa Diyos. Sabi mo, hindi ang Ama. Ganito Sino po. yung hindi niya na Wala pinipilit po akong makipantay? sinasabing hindi ang Ama yun. Wala akong sinabing ganon. Wala po. I-rewind nyo. Quiet po, quiet. I-rewind nyo. Kasasabi mo palang Wala po kapatid. akong sinabing ganon. Okay. Quiet po, quiet. Excuse me po. Kadyo, Stop ang the maliwanag sa talata, Sir, si sandali. Kristo ay Diyos. Sige, Sorry, ito. Char. Yan ang sinasabi. Kadyo, stop the clock. Okay. Excuse lang po. Bigyan natin ng konting... Sige pahinga. po. Pasensya na kayo, na-excited yung mga tao. So, okay. Continue. Okay. Yan. Sige na. Punta tayo sa Hebreo 1:8. Opo. Sabi mo kasi, ang Diyos, kinakausap si Kristo na Diyos. Yun Di ba? po. Yun po ang sabi ng talata. Ayun. Ang akala mo, si Kristo yung kausap na Diyos. Ay, hindi po yun ang akala ko. Yun po ang sige, sinasabi ng talata. Sige, okay. Ngayon, doon sa Quiet 9. po. Doon sa 9. Opo. Ang sabi doon, kaya't ang Diyos mo. Opo. Sino yung Diyos ng anak? Ay, binanggit nga po yung Diyos na sinabi niyang Diyos niya. Sino yun? Walang binanggit doon kung sino yun. Ah! Ikaw magano doon. Sige, banggitin nyo na yung Ama yun. Sige. Quiet po. Quiet. Sa makatwid, Basahin mo na yung Ama yun. sa makatwid, hindi mo alam kung sino yung Diyos, no? Eto po. Hindi Ganito. mo alam. Quiet po, quiet please. Nakikiusap po para di po tayo mantala. May para sinabi tuloy-tuloy. ba akong hindi ko alam? Ay, Ganito. Ang sagot ko,
Yung Diyos yun. Ayan. Kasi nga, naniniwala kami na ang isang Diyos binubuo ng tatlong persona. Palusot na naman yan. Oh. Hindi ba yung Diyos nagsalita ron, may anak? Yun nga po ang sinabi ko. Ayun! Oh. Kaya, yung Diyos doon, yun ang Ama, hindi ba? Hindi po sinabi ng talata, basahin nyo na yun yung Ama. Ayun. Oh, ito. Oh. Ito. Oo. But unto the Son is set thy throne, O Elohim. Ano yun? Elohim, Diyos po yun. Diyos yun. Opo. Yun ang Diyos ni Kristo. Opo. Ayun! Oh, Kadyo. Oh. Quiet please. Timer, stop the clock para makasagot po. Ganito. Quiet po, quiet. Pakiusap. Konting Hindi na- katahimikan. Continue. Ganito po. Okay. Sasagot Ito na po sunod na ako. tanong. Ito Okay. sunod na tanong. Sasagot po muna ako dun sa tanong nyo. Hindi pa katapos Okay. Ilang minuto pa? Ilang minuto pa? Ha? 10 seconds na lang? Sige na, pabayaan mo na. Okay. Ganito po. Yung 10 seconds kukunin ko. Okay na. Okay, thank you. Brother Joe, quiet please, quiet. Pakiusap po, nakikiusap po kami. You have 20 minutes. Start the clock. Alam niyo, hindi na sana ako tatayo eh. Ay kasi, inamin nitong kaibigan natin na si Kristo may Diyos. Ngayon, kung si Kristo tunay na Diyos at siya may Diyos pa, ilan sila? Kahit maliit na bata, kayang-kayang bilangin yan eh. Pero, kanina pa, mga kaibigan, yun lang unang 1:5:20, yun lang siya medyo umiikot-ikot doon sa Hebreo 1:8. Wala naman kasing mababasa na sinabi ni Kristo, ako ang tunay na Diyos. Hindi niya sasabihin yun. Alam niyo kung bakit? Kasi sinabi na niya, yung Ama ko, yun ang makilala ninyo na ano? Iisa. Sa Kanya, pag sinabing iisa, tatlo. Palagay ko, ay triplets. Sabi ni Caramel, triplets daw. Hindi yata triplets eh. Kahit anong gawin nilang sasabihin, hindi ka tatlo ang aming kinikilalang Diyos. Pero, kahit na yan ay itanggi mo ng itanggi, kaibigan, pero kung magbibilang ka, lalabas talaga ilan? Tatlo. Yun bang Ama? Yun din ang anak? O hindi? Sabi ni Kristo, ang Ama, saan naroon ang Ama? Nasa langit. Si Kristo nang sabihin niyo bilang anak, nasa lupa. O hindi naman pwedeng, kung talagang tatlo na ang napersona sa isang Diyos, di dapat nandun yung Ama, di nandun din dapat yung anak, nandun din dapat ang ano? Espiritu Santo. Ginagawa niya, pinaghihiwalay niya. Talaga namang magkaiba yun eh. Kaya hirap na hirap siya para patunayan yan. Kaya, ang magagawa na lang natin ay doktrinahan natin si kapatid na Thompson. At ako'y naniniwala, magiging open-minded lang siya, magiging katulad siya ng milyon-milyong mga tao na nag-iglesia na ni Kristo.
Kung magiging open-minded lang siya. Oh. Kung hindi siya magmamatigas doon. Kaso, tinututulan niya yung sinabi ni Kristo Kaliwa-liwanag nun. Sabi niya, Ama, ikaw ang makilala nila na iisa. Diyos na tunay. Tunay yan, kaibigan. Oh, yan ang tunay. Bakit namin kayo dyan inaakit, mga kaibigan? Mga mahal na kaibigan, hindi kayo Iglesia ni Kristo? Bakit namin kayo hinihikayat sa paniniwala na katulad ng paniniwala ni Kristo na ang Ama lang ang iisang tunay na Diyos? Sabagat si Kristo, sinabi na niya, at ito ang buhay na walang hanggan. Yan po sa pagkilalang yan. Ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Diyan namin kayo hinihikayat, mga kaibigan. Pagka po, sumampalataya kayo. Pagka po sumampalataya kayo, na katulad ni Kristo at ng mga apostol, na sa kanila ang Ama ang iisang Diyos na tunay, maliligtas din kayo, magkakaroon din kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya, gusto namin basahin sa inyo, ano ba sa amin si Kristo? Karatuloy kasi ng iba, nang tinututulan namin na siya'y tunay na Diyos, ang akala nila, hindi namin kinikilala ang ating Panginoong si Kristo. Ang totoo niyan, kung meron lang paligsahan, sa pagkakilala kay Kristo, sa pangalan pala ng Iglesia, pasadong-pasado na kami. Bakit? Kami, Iglesia ni napakalaki ng pagkakilala namin kay Kristo. Yung sa kabila, yung sa iba, bahala na kayo. Oh. Ngayon, paano namin kinikilala si Kristo? Karaniwang tao, gaya ng bintang ng iba? Hindi totoo yun. Dito sa Gawa 2:36. Kaya't dapat matiyak ng buong Israel ang bagay na ito. Itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Anong ginawa ng Diyos? Ginawa siyang Panginoon. Pagkakilala yan. Yan ay napakalaking pagkilala ng Iglesia ni Kristo. Tanging sa siya'y Panginoon namin. Ano pa? 5:31, siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas. Ano po si Kristo? Tagapagligtas. Sapagkat siya'y tagapagligtas, ang ililigtas niya, ayon sa Efesos 5:23, ang kanyang katawan, yun ang Iglesia, yun ang Iglesia ni Kristo, na tama ang pananampalataya kay Kristo. Oh. Ano pa? 2:5 ng Timoteo. Sapagkat may isang Diyos, ang sabi na, yun ang Ama ni Kristo. Tinanggap na kanina, di ba? Oh. Sapagkat may isang Diyos. At may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Oh. Nalimutan ko lang itanong kanina, pero baka gusto niyang sagutin mamaya. Kung si Kristo ang Diyos mo at tunay pa, sino ang tagapamagitan mo? Yung tagapamagitan, nasa pagitan ng isang Diyos, yun daw isang Diyos kasama Ama, Anak at saka Espiritu Santo, di kasama si Kristo ron. Oh,
Kung hindi kasama si Kristo ron, sino ngayon tong isang tagapamagitan yon? Yun ang kanya eh. Ha? Yung kanya isang Diyos, tatlo raw. Ama, Anak, Espiritu Santo. Mayroong isang tagapamagitan. Saan mo isasama si Kristo doon? Ha? Kung yung isang Diyos kasama si Kristo ron, saan naroon si Kristo? Yan yung napakaliwanag eh. Kitang-kita ninyo mga kaibigan, yung tagapamagitan, hindi yun ang Diyos. Yung tagapamagitan, saan naroon? Nasa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Sino yung isang Diyos na yon? Yan ang Diyos ni Kristo. Doon siya namamagitan. Kahit ngayong nasa langit na, yan pa rin ang kanyang gampanin. Hindi siya kailanman naging Diyos kahit nasa langit na. O ano pa? Baka meron pa. Ito pa kaibigan, bakit mahal na mahal namin ang ating Panginoong si Kristo? Ito pa, sa Pilipos, Kapitulo 2, ang mga talatay 9 hanggang 11. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos. Sino nagtampok? Ayon, yan ang tunay na Diyos eh. Hindi si Kristo. Si Kristo itinampok ng tunay na Diyos. Kaya, binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. Si Kristo ba sinasamba namin? Opo! Dumalo ka sa pagsamba, makikita mo yan. Opo, mga kaibigan na hindi po Iglesia ni Kristo, dumalo kayo sa aming pagsamba, kasama sa sinasamba namin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil basta siya Diyos, ayon, medyo magandang sagot. Ito ang dahilan sa kanila, kaya nila sinasamba, Diyos eh. Ito sabi ni Apostol Pablo, sana sumampalataya sa kay Apostol Pablo. Ano sabi ni Apostol Pablo? At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Yun. Sino ang nabibigyan ng karangalan o nanuluwalhati? Ang Diyos Ama. Ama nino yon? Ni Kristo. Kanino pa? Ama natin lahat. Oh, sabi ng propeta, hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin. Sipsipin niyo yan. Kaya yung iba na hindi na intindihan ang napakalaking pagpapahalaga namin kay Kristo. Minsan, sumasama loob sa amin. Pag sinasabi namin, ang ating Panginoon Kristo ay hindi tunay na Diyos, alam po ninyo, makinig lang kayo sa doktrina ng Iglesia ni Kristo. Marami kami mga ministro, manggagawa. Ipaglilingkod po yan sa inyo. Si Kristo ay anak ng Diyos. Sinasamba namin at nilulwalhati sapagkat gusto ng Diyos yun. Pero sa kabila nun, sabi niya pare-pareho lang yan, ang ama at saka yung anak. Alam ba ninyo mga kaibigan, pagdating ng araw ng paghuhukom, magkakahalataan kung sino talaga ang tunay na Diyos. Alam niyo kung bakit? Makinig kayo. Quiet, please. Magkakatahimikan po. Kahit po sabihin niyo na mali, bago kayo magsabi ng mali, pakinggan niyo muna. Yun. Eto. Sabi ng Biblia,
ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ngunit, sa salitang lahat ng bagay, maliwanag, hindi malabo, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman, ito na, ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Sa kanila, yung ama at saka anak, ano raw? Pantay lang daw yon. Sa Biblia, ano gagawin ng anak? Paiilalim sa kapangyarihan. Pareho o hindi? Hindi. Salamat naman at nag-i-enjoy kayo. Ha? Kami rin, nag-i-enjoy din kami dito eh. Sige. Ngayon, bakit namin tinitindigan yung aral na si Kristo'y tao? Sino ba may sabi na siya ay tao? Juan 8:40. Sabi ni Kristo, datapat nga ipinagsisikapan ninyo kong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Tao siya, sabi niya, yung katotohanan yon, narinig niya kanino? Sa Diyos. Inaunawaan ba ito ng iba? Sino? Sino hindi nakaunawa? Wala tayong pinariringgan. Wala tayong tinutukoy. Mamaya, malalaman ninyo. Ito na. 43. Sabi ni Kristo, bakit hindi nyo napag-uunawa ang aking pananalita? Pero sa sinabihan, hindi nauunawa yung sinasabi niya. Sino yon? Kayo'y sa inyong amang Diablo. Yung si Kristo'y tao, nagsasabi ng katotohanan, narinig niya sa Diyos, doon sa tunay na Diyos, hindi nauunawa nung mga taong sa Diablo. Kaya, magtanong tayo sa mga kaibigan natin, ano paniniwala ng Diablo tungkol kay Kristo? Kapare